Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jack. Kumusta po kayong lahat? So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng Facebook ko, yan, i-message nyo na lang ako guys, okay? Tingnan natin, kanina bang love reading etong masasagap natin ngayon. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong, the proposal. Naku, mukhang may proposal na mangyayari, no? Pwedeng matagal na kayo ng person mo. Ayan, may lumalabas na end. Ito ha, posible kasi na itong person mo na to, parang nagkaroon na ng second chance dito sa relationship na to. Kasi pwedeng, ang akala nyo parehas, natapos na tong pagsasamang to, akala nyo na hindi na to kaya pang ayusin or hindi na magpapatuloy, hindi na guys kayang ilaban. Pero to guys, may magpo-propose eh. Siguro sa paglipas ng mahabang panahon, sa maraming taon, may mga realization ako nakikita rito. Okay, tingnan natin. Oops, wait lang guys. Diba, ito pa rin yung nag-flip na card. So, the end. May nakikita ko rito guys na posibleng ito nangyayari sa past, no? Na pwedeng nagkaroon ng proposal pero hindi siya guys natuloy. Okay? And pwedeng sa kasalukuyan, parang pinagpapatuloy na lang ulit siya, no? Siguro may naging dahilan or nagkaroon ulit guys ng pagkikita. May mga realization na, ay wait, hindi pala natin kayang i-give up yung isa't isa. Yun ang nakikita ko dyan. So, ayan. Titignan pa natin ha. Kasi, sa past kasi talagang meron ng usapan na hindi natuloy eh. Pero mukhang may continuation to. Ayan, no? The single dad. Pwede rin naman guys na may naunang pamilya to. No, baka kasal siya sa una, single father or single mom etong person mo. I know, the single dad. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Oops. Meron tayong the moon. So, wala kang tiwala sa taong to. No? Pwede kasi may pagsiselos. Baka kasi may ugnayan pa rin sila nung ex niya, no? May connection, may pag-uusap. Yun yung parang pumapatay sa inyo sa selos. Nakikita mo naman na sincere naman tong person mo, pero hindi talaga mawala sa isip mo kung ano yung ginagawa niya, ano yung nangyayari, no? Lalo na at kung magkasama pa sila sa bahay, baka civil. Okay, tignan pa natin. So, yan guys yung malinaw na pinapakita rito. Parang nahihirapan ka sa sitwasyon nyo. Nahihirapan kang tanggapin na ganito yung sitwasyon niya ni person. Okay. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong keep it chill. So, tinatry mo mag-relax dito, no? Ayan, maganda ka naman, pogi ka naman. Baka lumalaban ka sa mga pageant. Miss USA, second place. Nasa ibang bansa siguro, iba sa inyo. So, kumakalma ka rito kasi siguro iba sa inyo, iniisip nyo, worth it ako. Ayokong masyadong ma-stress sa relasyon na ganito. Okay, tignan natin guys. Meron tayong final 2. O, diba? Mukhang siya na talaga yung endgame mo. Okay. So, guys, ayun ang sinasabi dyan. Mukhang, yun nga, siya na yung endgame mo. Siya na talaga yung pangmatagalan. So, pwede kasi may mga doubt ka dito sa relasyon na to. Like, siya na ba talaga? Kailangan ko pa bang ilaban? Pero sinasabi kasi guys, ayan o, final 2. Okay, tingnan pa natin. Kanina po itong love reading.
meron tayong The Optimist, Page of Rings, no? So, ang problema kasi rito guys, mataas siguro yung standard mo. And hindi mo kayang i-fit dito sa taong to yung standard mo. So, ano yung nangyayari? Nagkakaroon ka ng mga hesitation, parang gusto mong i-give up, and ayaw mong mahirapan. So, kung sa tingin mo guys, mahirap yung sitwasyon na to, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Lagi mong iisipin na life is too short, mas piliin mong maging masaya, wag mong hayaan na masaktan ka, no? Pero ito kasi guys, nakikita ko, mahal ka ng person mo eh. Gusto kanyang ilaban. And I think wala lang din talaga siya gumagawa kasi meron siyang obligasyon sa una. No, meron siya guys kailangang tapusing obligasyon doon. Then once naman guys na ma-settle yon, I think gusto kanyang parang gusto niyang mag-go sa'yo. Tignan natin. Ayan. Hindi natin ito kukunin. The Host. Ayan, yung iba sa inyo guys, magaling daw kayo magdrama. Oo, magaling kayong parang gumawa ng mga plano. And yes, mukhang ikaw nga yung biktima rito. Kagaya nga sabi ko, nasa sa inyo naman yan guys. Ayan o. Parang iniisip mo dito, paano kung hindi naman na siya yung endgame? Paano kung dumating yung araw na bigla na lang din niya akong i-give up, kagaya ng ginagawa niya doon sa first wife or sa first husband niya? Kasi nakikita mo yung sitwasyon mo, napakahirap mag-decide para sa side mo. Kasi ginagawa niya doon sa una. Okay? So, ayan yung kinakatakot mo na baka bigla kang nalang iwan or i-reject nitong taong to. Pero kagaya nga na sabi ko guys, mukhang kayong dalawa na yung final two dito. Okay, tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 7 of Wands. So, ito kasi guys, more on communication. May pag-uusap, pero hindi nakikipag-usap yung isa. Like, dapat talaga guys, sinesettle nyo yan, no? Pag-usapan nyo ng mahinahon, para kahit papano, di ba? Para kahit papano, alam nyo kung saan kayo lulugar. Mahirap yung ganitong parang nagkakapaan kayong dalawa or nagpapakiramdaman. Kasi may gustong makipag-usap gustong ipaliwanag ng maayos. Pero yung isa may umiiwas na dito, baka ikaw, na parang hindi na final na yung decision ko. Na ito talaga yung nararamdaman ko, hindi ko kayang magpaka-plastic. Yan. Sobrang fiery, no? Aries, Leo, and Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgo energy. Okay? Ayan, meron tayong the world. So, ito guys ay moving forward. The world kasi. So, nakikita ko rito guys, parang marami ng challenge na nangyari. So, parang ang hirap na rin i-give up kasi marami na kayong pinagdaanan. Meron tayong the star. Pero yun nga, pwedeng may mag-hold pa rin kasi pwedeng nag-expect pa rin talaga na, ay, pinangako niya kasi ganito. Magsasama kami, pinangako niya, ganito yung mangyayari. So, ngayon, feeling ko, pinangahawakan yung mga pangakong yon. Okay? Titignan natin. Nararamdaman ni person mo. Okay. Ano yung nararamdaman niya sa relasyon nyo? Nararamdaman ng person mo sa relasyon nyo? Diba? Nasasaktan siya. Feeling niya talagang nile-let go mo na siya. Nararamdaman niya na ikaw yung mahal niya pero hindi niya kayang i-let go yung isa. So, ayun, rejected. Nafe-feel niya nire-reject mo na siya. Okay, so nararamdaman niya yung paglayo mo. Pinaparamdam mo talaga sa kanya. Yung unti-unti kang lumalayo, unti-unti mo na siya guys, nile-let go. And, pwede naman guys na sa talking stage, no? Pwede kasi bagong tao lang to sa buhay mo. And sure na talaga siya na parang iwan na talaga yung una. Kasi hindi na talaga nila guys kayang isettle. Pero ikaw kasi nalaman mo siguro na ganito yung sitwasyon. So, parang mahirap para sa'yo na lumagay sa ganyang sitwasyon. Then, nafe-feel ng person mo, baka ginawa mo na, nireject mo na siya. Ayun, no? Pero iniisip-isip mo.
Nahirapan yung person mo ngayon kasi mahal ka talaga niya eh. Yun nga lang, natatakot siya na tuluyang kang lumayo. Baka binlock mo na, ayaw mo na ng ganyang sitwasyon. Tingnan natin ano naman yung tingin sa inyo ng person mo. Meron tayong the advisor. Ayun, no, gusto niyo talaga makipag-usap, pero may mga bagay na hindi ka naman tanga eh. Parang ganun, hindi naman ako tanga eh. Hindi mo ko kayang paikutin sa ganyan. Alam ko yung nararamdaman ko at alam ko yung gagawin ko. Parang ganun yung nakikita ko rito. Okay? Tignan natin ano naman yung magiging plano ng person mo. The Bachelorette. Bachelorette. So, ano ba yun? Feeling ko kasi guys, yung magiging plano ng person mo, i-win ba kanya? Ayun, hawak niya yung heart. Okay? Lalaban niya eh. Kukulitin ka talaga ng taong to. Okay? Tignan natin yung outcome sa side niya. Meron tayong opening up. Nararamdaman niya na lalalim din yung nararamdaman mo sa kanya. Alam niya eh, na may pagmamahal ka sa kanya. And gusto niya guys, alagaan yung pagmamahal na nararamdaman mo na yan. Mararamdaman mo yung effort at sobrang pagmamahal na ibibigay niya tong taong to. Okay? So, the final two, caregiver. Meeting parents. Gusto niyang ma-meet yung parents mo. So, ayan, the caregiver and final two. Mukhang ito ay pangmatagalan na. Pero kagaya nga ng sabi ko guys, ito yung plano ng person mo. Gusto niya maging, parang maging palaga yung magulang mo sa kanya. And siya talaga dapat yung gumawa ng paraan, di ba? Pero sa sitwasyon nyo kasi, ikaw, pinaparamdam mo na yung gusto mo na siyang lumayo. Ayaw mo ng ganito, no? Yes. Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Leo, and Aries. Meron tayong Sagittarius, Libra, Virgos, Scorpio, Aquarius, and Cancer energy. Libra, Pisces, Taurus, Gemini, Aquarius, and Capricorn energy. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? First impression is a process. Diba, na-judge mo na siya. Unang pagkikita pa lang, talagang inalam mo na kung ano yung sitwasyon nitong taong to. Parang unang pagkikita pa lang, parang gusto mong maging sure ano yung taong kinakausap mo, anong klaseng tao ba itong ina-entertain mo. So, yan, may judgment dito. Okay? Ano naman yung, kumbaga, ang malinaw kasi na pinapakita sa akin dito, guys. Hindi mo pa binibigay yung buong ikaw, no? Kinikilala mo pa. Okay, ano yung tingin mo sa taong to? The daydreamer. Siya yung someone na talagang pinapangarap ng lahat. Pero komplikado. Ayan, no? Page of Flutes. So, nakikita ko sa'yo na someone na parang tinitignan mo siya na someone na perfect eh. Perfect partner sana. So, nagdududa ka pa o napapaisip ka, ba't kaya hindi tumagal sa kanya yung wife niya or yung husband niya? Eh, okay naman siya. Parang ganun. Okay. Tignan natin ano naman yung tingin. Okay. What I mean, ano yung plano? No? Ano yung magiging plano mo dito? The Bachelor. So, eto guys, parang si Emperor, no? Magiging matigas ka dito, no? Parang hindi ka basta-basta magpapauto sa taong yan. Tignan natin yung outcome. Meron tayong the hopeless romantic. Naku, baka mapasubo ka rito kasi feeling mo, naku, hopeless na talaga ako. Pero the edit eh, siguro naisip mo na ayusin ko na lang, itama ko na lang, baka kaya namang ayusin. 'Di ba? So, siguro may iba dito pagtsatsagaan or parang sa halip na i-judge is nakikita mo naman na okay naman siya. So, pwede naman, parang ganon. Okay? Tignan natin guys yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Scorpio, Sagittarius, Libra, Capricorn, Virgo, and Leo. Oops, ulitin natin. Meron tayong Capricorn, Leo, Sagittarius, Virgo, Scorpio, and Libra. Okay, Virgo, Leo, Aries, Gemini, Aquarius, and Scorpio energy. Okay, tignan natin guys. Sana patungo tong relasyon na to. Meron tayong the Hermit, may pagninilay-nilay.
May pinag-iisipan. Elder Wands, siya yung magbabiyahe papunta sa'yo. Siya yung manunuyo. Three of Pentacles, gusto niya guys ng collaboration mo. Gusto niya yung ano yung energy niyo, yung vibes niyo dalawa. Nafe-feel niya na parang napaka-strong ng ano niyo guys, ng bonding niyo talaga. Yan. Okay, love advice. Meron tayong very soon. Hindi pa to guys ngayon, pero I think pag-iisipan to, no? Past life relationship. So, meron kayong unfinished business na itong taong to. Kilala mo na to sa past. And, ayan, pwedeng sa past life kasi baka doon kayo engaged tapos hindi natuloy. Then, ngayon sa kasalukuyan, ayan, meron ulit pagkikita. Baka karmic mo pa yan, no? Ayun, no? Heart-to-heart conversation. So, ina-entertain pa lang. Tignan natin. Message niya, we need to let each other go. Meron tayong, I wish I could take back my words. Naku, yung iba sa inyo, kilala mo na to sa past. Okay, hindi man sa past life, pwedeng nung kabataan mo, or ex mo, or kung sino man na ginost ka. Basta kilala mo na yan. Babalik siya. We will be together again. Oh my God! I regret lying to you. Nagsinungaling pala to eh, para i-win back. Ayan guys. Babalik siya. Nakakatuwa lang guys, no? So, ayan guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po na. God bless and love you. Bye-bye.